Itong phone na pag-uusapan natin ngayon ay mahirap talagang ubusin yung battery. 23,800 mAh yung battery capacity nito. At sa test ko, mahigit 2 days. Pwede natin itong magamit ng tuloy-tuloy. Pero bago natin pag-usapan yung ilang mga details tungkol sa phone na to, doon muna tayo sa presyo. So itong Unihertz 8849 Tank 2 Pro ay may presyo ngayon na $389.20 na kapag dinirect convert natin sa peso ay aabot ng almost 23,000 pesos. Hindi pa kasama dyan syempre yung shipping fee. Pero kapag ginamit niyo yung discount code ko dyan sa description box sa baba, pwede pang mabawasan yan ng $30. I-click nyo lang yung link dyan sa description box sa baba at gamitin nyo yung discount code. Okay, so ulitin ko lang guys ha. 8849 to ng Unihertz. Sub-brand siya o subsidiary, parang ganun. Parang Xiaomi tsaka Poco. Ito yung pinaka-Poco ng Unihertz. So, makikita nyo naman, napakakapal ng phone na to. Kagaya ng sinabi ko, 23,800 mAh yung capacity nito. Napakalaki. Unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box ng 8849 Tank 2 Pro. Yan, napakalaki niyan guys, napakakapal. Yan. At familiar din yung design ng box dun sa iba pang mga Unihertz na-unbox natin dito sa channel. So, yung nandito sa atin ngayon ay merong 8 to 56 GB na variant. Okay, open natin. So, pag open naman natin guys, yung phone agad na makikita natin. Tapos, dito sa ilalim, meron tayong tempered glass guys na pwedeng idagdag pa dun sa phone. Tapos, meron tayong user guide, documentations. Ito yung ating USB-C to USB-C cable. At ito guys, nakakatawa. Yung charger niya, tingnan nyo tumataginting na 120 watts. USB-C na rin yung port niyan. So kahit na malaki yung battery capacity nitong Tank 2 Pro, maasahan natin hindi siya ganun katagal i-charge. Okay, so balikan muna natin guys yung itsura or design ng phone na to. So makikita nyo ngayon guys, napaka-rugged kasi rugged phone talaga to. Tapos yung kapal niya, sobrang kapal. Parang dalawang phone yung hawak mo kapag ginagamit mo to. At hindi lang kapal, napakabigat din. Hindi mo kayang magamit ng isang oras or kahit 30 minutes ng tuloy-tuloy mangangawit ka talaga. Ganun siya kabigat. Tapos yung frame niya, tsaka yung nandito sa likod, ay aluminum, tapos yung the rest, plastic na. Pero makikita nyo yung mga edge niya, may bump or bumper para sa added protection. Tapos makikita natin yung naka-expose na mga screws. Tapos meron tayong LED na dalawa dito para sa ilaw. Halimbawa nga, nagka-camping tayo o napunta tayo sa madilim na lugar, pwede natin itong gamitin as flashlight. Ngayon, baka curious kayo kung gaano kaliwanag tong flashlight ng Unihertz Tank 2 Pro. Well, hindi mo siya kayang tingnan. Kasi kapag inon mo siya tapos tinignan mo, masakit talaga sa mata. Hindi mo kayang dumilat. Ganon siya kaliwanag. So, perfect na perfect dun sa mga magta-travel talaga. Tapos dito guys sa likod, sa may camera module, makikita nyo meron siyang IR or infrared. Mamaya, papakita ko sa inyo yung result ng mga photos kuha dito sa IR camera niya. At hindi lang yan guys. Meron din tayo ditong projector. Tapos ito yung exhaust ng kanyang projector. Ito yung intake. Yan. So, napapalamig yung phone habang ginagamit natin yung projector. Kasi alam naman natin na yung mga projector, mabilis talagang uminit. So, maliban sa 23,800 mAh na battery capacity, meron siyang IR camera, meron pa siyang projector. Ganun kaganda guys, yung phone na to. Talagang perfect na perfect doon sa mga magka-camping, magta-travel, mag-hiking, or sa mga outdoor activities natin. Tapos dito naman sa may ilalim, makikita natin yung naka-cover na USB-C port at headphone jack. Meron din tayong sabitan ng lanyard kung gugustuhin natin. Tapos meron tayo ditong dalawang programmable key. Ito yung volume up and down buttons natin, SIM tray na hindi nakakailanganin ng SIM ejector pin. Kaya wala niyan sa box kanina. Ayan. Ano siya? Dual SIM plus micro SD card slot. So nakapag-review na tayo guys dati ng phone na merong projector. Pero ang kaibahan ng projector nitong Tank 2 Pro, meron siyang pang-adjust ng focus. Dito yan. Meron siyang round dito na pwede nating iikot-ikot. So, ayan siya guys. Iikot lang natin yan kapag gusto nating i-adjust yung pinapanood natin. So, napaka-convenient. Kasi hindi na tayo kailangang umatras, umabante para makuha natin yung sharpness na gusto natin doon sa pinapanood natin. Okay, dito naman guys sa harap makikita natin yung ating punch hole selfie camera.
Tapos pagdating sa bezels, pantay yung gilid, taas, pero itong baba medyo makapal-kapal. Tapos dito naman sa may right side, makikita natin yung ating power lock button na fingerprint scanner na din. So, check natin kung mabilis. Okay naman. Hindi naman super bilis, pero reliable. Yan. Palagi naman niya na-unlock yung phone sa isang dampi lang. Okay, so una natin pag-usapan dito guys ay yung kanyang battery performance. Sulitin ko lang for the third time, 23,800 mAh yung capacity nito. Check natin. Okay, una sa lahat guys, kapag nag-test tayo ng battery, ang talagang ginagamit natin ay PCMark na application. Pero dito, sa Tank 2 Pro, pinapatay niya kapag nasa kalagitnaan na tayo. So, pero, makikita naman natin dito sa battery usage kung ilan na yung na-consume na screen on time ng PCMark hanggang sa mamatay siya. So, nakalagay dito guys, 22 hours and 35 minutes. Ganon katagal tumatakbo yung PCMark. Pero meron pa rin tayong 66% na natitira sa kanyang battery percentage. Ganon kalaki guys yung SOT na makukuha natin dito. So, imagine, for 2 days, tuloy-tuloy, hindi pa rin malolobat etong Tank 2 Pro. Ganun siya katindi. Ngayon, kumusta naman guys yung charging speed niya? Kasi napakalaki ng battery capacity nito. Pero mabilis naman yung charging speed. 120 watts. So, na-charge ko guys itong Tank 2 Pro 45 to 100%, 1 hour and 57 minutes lang. At uulitin ko, para sa ganito kalaking battery capacity, mabilis na yan. Ngayon, chinek ko din guys yung consumption ng kanyang projector. So, nag-play ako dito ng YouTube video ng tuloy-tuloy. At 4 hours, 9 minutes ko yun plini sa projector niya. At meron pa tayo natitirang 50%. So more or less guys, pwede tayong mag-play dito sa projector niya ng around 8 to 9 hours ng tuloy-tuloy. And ulitin ko lang, napaka-impressive nun para sa isang phone na merong projector. Okay, so speaking of projector guys, yung projector nito ay merong 854 by 480 na resolution at aabot ng 100 lumens yung kanyang brightness. Meron din tong keystone correction. So kapag sinabi natin guys na keystone correction, pine-prevent nun yung screen na maging trapezoidal. So imagine guys kapag nag-play tayo dito sa projector ng Tank 2 Pro tapos inilagay natin siya sa isang flat surface pero hindi pa rin ganun kapantay o kaya hawak natin ganyan. Meron tayong project dun sa pader. Usually, magiging trapezoidal yung shape nung piniplay nating video. Maliit yung kabilang side, mas malaki naman yung kabilang side. Yun ay kapag walang keystone correction. Pero dahil meron tong keystone correction, kahit hindi pantay yung hawak natin o kahit hindi pantay yung pinaglagyan natin, kusa niyang i-adjust yung image para pumantay. Ganon kaganda yung projector nito. Tapos guys, habang nanonood tayo sa kanyang projector, pwede nating i-lock yung main display para mas tipid sa battery. Okay, so puntahan naman natin ngayon guys yung kanyang IR camera. Malaking tulong din to para dun sa mga mapupunta sa madidilim na environment kapag nagta-travel sila. Pakita ko sa inyo mga sample photos. O diba, ang laking tulong. Makikita talaga natin kung ano yung nasa dilim na hindi na nakikita ng mata natin o kaya nung normal na camera phone. So again, for safety, malaking tulong yung kanyang IR camera. Ngayon para sa iba pang basic specs, itong kanyang display ay 6.79-inch TFT LCD Full HD Plus resolution, 120Hz yung max refresh rate. Yun nga lang guys, medyo bad news kasi yung kanyang widevine security level ay level 3 lang. Standard definition lang yung max playback resolution natin sa Netflix. Pagdating naman sa kanyang performance, Android 14 na out of the box, Helio G99 yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM, 256GB na eMMC yung kanyang storage. So basically guys, pagdating sa main display tapos yung kanyang performance, medyo basic talaga, entry level talaga. Naging mahal lang talaga yung phone na to dahil una, yung kanyang battery capacity sobrang laki, mabilis i-charge, may projector at may IR camera. So hindi to para dun sa mga typical user lang. So para magka-idea kayo guys, ito yung kanyang Antutu score, 428,529. So very decent naman. Pwede nating magamit to sa mga everyday applications natin. Okay, so yan lang muna guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa bagong phone
ng Unihertz 8849. Again, ito yung Tank 2 Pro na merong 23,800 mAh na battery capacity. Sobrang laki niyan. Plus, meron pang projector. Pero sana yung projector, lagyan nila ng covering. Kagaya dito, may flap siya di ba? May flap tong USB-C tsaka headphone jack. Ayan, no? Pwede nating coveran. Sana ganun din to sa mga susunod na alteration. Sana medyo nakalubog, tapos may cover, ma-open na lang natin kapag gusto natin gamitin. Kasi kahit na grabe yung protection na inilagay nila dito sa phone, kapag bumagsak at naon na to, bumangga yung salamin na to ng projector, wala na. Wala na tayong projector, so sayang lang. So sana sa mga susunod na alteration ng Unihertz, may covering yung kanyang projector. Kasi sayang, gandang feature sana. So ulitin ko lang guys etong phone na to, hindi to para sa lahat. Para to doon sa mga magta-travel, magka-camping, o gusto ng backup phone na matagal talagang malobat. Kasi, ulitin ko, almost 4 days, hindi pa rin malolobat tong phone na to. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.